Nagsimula lahat nung isang Martes. Mga bandang 10:00 ng gabi. Nasa kwarto ako noon naglalaro sa phone habang yung nanay ko nanonood ng TV sa sala. Yung kapatid kong babae naman nasa kusina naghuhugas ng pinagkainan. Tapos may narinig kaming motor na huminto sa labas. Normal lang sana. Sa lugar namin, kahit gabi may mga delivery rider pa rin. Maya-maya may kumatok sa gate. Tapos may boses na lalaki. Delivery po. Hindi ako agad bumaba. Sumigaw lang ako mula sa loob. Para kanino po? Sinabi niya yung pangalan ng kapatid ko. Nagkatinginan kami ng nanay ko. Tinanong ko yung kapatid ko kung may in-order siya. Wala. Lumapit ako sa bintana para silipin. May lalaki nga sa labas. Naka-helmet, naka-jacket na pang delivery, may hawak na maliit na box. Hindi ko makita ng maayos yung mukha niya dahil madilim sa labas. Binuksan ko ng kaunti yung bintana. Anong apps po? Hindi siya sumagot agad. Tapos sinabi niya, bayad na po. Sabi ko, wala po kaming in-order. Tahimik siya. Mga ilang segundo. Tapos tumingin siya sa loob ng bahay. Hindi sa akin. Sa likod ko. Parang may hinahanap. Hindi ko alam kung bakit, pero doon ako kinabahan. Sinara ko yung bintana. Sabi ko, baka maling bahay po. Wala siyang sinabi. Narinig ko na lang yung motor niyang umalis. Akala ko tapos na. Kinabukasan, tinanong ko yung kapatid ko kung baka may in-order siya tapos nakalimutan lang. Wala talaga. Pinakita pa niya sa akin yung shopping apps niya. Walang order. Kaya nakalimutan na namin. Until that night, mga 10:00 ulit. May motor. Huminto sa tapat ng bahay. Pero walang kumatok. Narinig ko lang yung makina. Mga 1 minuto. 2. Tapos umalis. Kinabukasan, nangyari ulit. Same time, same thing. At doon na nagsimula maging weird. Kasi hindi naman ako paranoid na tao. Pero kapag 3 gabi nang may motor na huminto sa labas ng bahay mo, halos pare-parehong oras mapapansin mo talaga. Sinabi ko sa nanay ko. Sabi niya baka may naghihintay lang na customer. Hindi ko na pinansin. Fourth night, may notification sa phone ng kapatid ko. Isang message request, unknown account. Walang profile picture, walang pangalan. Ang message niya, nasa bahay ka? Akala namin spam. Binura niya. Pero kinabukasan, may isa pa. Natutulog na ba kayo? Doon ako nagsimulang hindi komportable. Tinanong ko siya kung may nakaaway ba siya o may taong nanggugulo sa kanya. Sabi niya wala. Sabi ko i-block niya. Ginawa niya. Akala ko okay na, hindi pala. Friday night, nasa sala kaming 3. Mga 10:15 PM. Biglang may notification sa CCTV app namin. Motion detected. Lumabas ako para tignan. May tao sa labas ng gate. Hindi siya kumakatok. Nakatayo lang. Naka-helmet, delivery jacket, parehong lalaki. Tapos may napansin ako. Wala siyang motor. Nasa gilid lang siya ng gate. Hindi gumagalaw. Tinawagan ko yung kapitbahay namin kasi may CCTV sila na nakaharap sa kalsada. Tinanong ko kung nakita nila yung lalaki. Sabi nila, oo raw. Tapos tinanong ko, may motor ba? Sabi ng kapitbahay, wala. Doon na ako kinabahan ng sobra. Kasi kung delivery rider siya, bakit wala siyang motor? Lumapit ako sa CCTV monitor. Tinitigan ko yung footage. Nakatayo lang siya sa labas. Mga 10 minuto. Tapos bigla siyang umalis. Hindi tumingin sa kalsada, hindi tumingin sa ibang bahay, diretso lang siya naglalakad palayo. Kinabukasan, kinausap namin yung kapitbahay na may CCTV. Pinanood namin yung footage mula nung unang gabi. At may nakita kami. Yung unang delivery rider na dumating, hindi pala unang beses niyang pumunta sa bahay namin. 2 araw bago yung unang delivery, dumaan na siya. Pero hindi siya huminto. Mabagal lang yung turn niya habang dumadaan sa tapat ng bahay. Kinabukasan, dumaan ulit. Same helmet,
Same jacket, same motor. Tapos nung third night, doon siya nag-deliver. Pero may mas nakakainis na nakita namin. Bandang 9:47 PM bago siya dumating, may taong nakatayo sa kabilang side ng kalsada. Nakatayo lang, nakatitig sa bahay at nung dumating yung rider, umalis siya. Hindi ko alam kung sila ba yung parehong tao. Pero simula noon, hindi na namin ninayaan na may lumabas mag-isa sa gabi. Makalipas ang ilang araw, wala nang nangyari. Walang motor, walang message, walang tao sa gate. Unti-unti naming nakalimutan. Hanggang isang gabi, may totoong delivery kami. Ako yung bumaba. Pagbukas ko ng gate, may rider na naghihintay. Normal na delivery. May helmet, may uniform, may pangalan sa ID. Tiningnan ko yung parcel. Tama yung pangalan, tama yung address, kaya kinuha ko. Pag alis niya, napansin ko yung motor niya. May maliit na sticker sa gilid. Isang number, 306. Hindi ko alam kung bakit pero familiar sa akin. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko yung kapatid ko na nakatingin sa phone. Tahimik lang siya. Tinanong ko kung anong meron. Pinakita niya sa akin may bagong message request. Unknown account ulit. Walang profile picture, walang pangalan, isang sentence lang. Nakuha mo na? Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy. Pero hindi iyon ang pinaka nakakatakot. Kasi ilang segundo pagkatapos niya matanggap yung message, may kumatok sa gate. 3 beses. Hindi kami gumalaw. Tapos may narinig kaming lalaki sa labas. Mahina lang pero malinaw. Delivery po. Nagkatinginan kaming 3. Kasi wala naman na kaming in-order. At bago pa ako makalapit sa bintana, may tumawag sa phone ng kapatid ko. Unknown number. Sinagot niya. Walang nagsalita. Mga 5 segundo tapos narinig namin yung parehong boses na nasa labas. Sabay sa tawag, buksan mo. Doon na kami tuluyang natakot. Hindi namin binuksan ang gate. Hindi rin kami nagsalita. After maybe 2 minutes, umalis siya. Hinawagan namin yung barangay tanod. Pagdating nila, wala na yung lalaki. Pero may naiwan sa labas. Isang maliit na box. Walang pangalan, walang address, walang courier sticker. O hindi namin binuksan. Dinala na lang ng mga tanod. Hindi na namin nalaman kung ano yung laman. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano niya nalaman na may delivery kami that night. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi siya naghahanap ng bahay. Matagal na niyang alam kung nasaan kami. At yung unang gabing pumunta siya sa gate, baka hindi niya talaga gustong mag-deliver. Tinitingnan lang niya kung may magbubukas.